pray sa kanya. Habang minsan pa, purihin natin at pasalamatan natin ang Panginoon. Yes, Lord, in Jesus' name, Father. Hallelujah, hallelujah. Yes, in Jesus' name. Yes, maraming salamat, Panginoon. Amang banal, tulungan niyo po, Panginoon, ang may makaramdaman sa oras ito, Panginoon. Hinihiling pa rin po namin ang kanilang kagalingan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pagkita niyo sila ng banal na dugo mo, Panginoon. Complete healing pa rin, Panginoon. Sa pamilya San Pedro, Panginoon, hinihiling pa rin po namin ang kanilang kagalingan, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming international leader, Panginoon, sa Pastora Greg Mitchell, Panginoon, sa Prescott, Arizona, kasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa Guam, Mogada. Tulungan niyo rin po, Panginoon, sa Pastora Jesse Black, Panginoon. Pagpalain niyo rin po siya, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming national leader, Panginoon, Pastor Boy Disipida, kasama ng kanyang assistant pastor, Panginoon, Pastor Ricky Paragaya, Panginoon. Pagpalain niyo rin po siya, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming mother church sa Baclaran, Panginoon, sa Pastora Vico Herrera, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang iyong gawain dito sa bayan ng Antipolo, Panginoon. Magkaroon pa rin ng kaliyahan, Panginoon. Kaliyahan, mangaral, Panginoon. Kalat ng banal na salita mo, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Maging sa dadalhin ng salita ng aming pastor, Panginoon. Maging bukas sa aming isipan nito, Panginoon. Maging sa aming puso, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin dito, paglabas namin sa iglesia mo, Panginoon, na may di na kami ang dating at may pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, maging sa mga online, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. Ito ang aming sarit na lang niya. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ito pangalaman natin ng Panginoon. I'm believer, praise the Lord. Sa inyo lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon, gandang gabi sa mga naka-online, naka-tuning, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, so sa ating po mga pabalita, nabanggit kanina, merong activity sa Lower Antipolo, so yung makakapunta doon, hindi na tayo magpo-focus ng doon, yung kaya na lang, kung mahihiram kayo bisikletahin nyo na lang. Kung may mahihiram kayo mga bisikleta dyan, kung meron napapaagkila, mamagkila kasi kami sa probinsya may naaagkila naman. Anuhin nyo na lang, kasi anday lang, kaya hindi tayo makapag-focus doon dahil nag-text sa akin Pastor Rico Herrera, meron tayong uling pinalik na uli yung Jubilee Night natin, yung monthly Jubilee natin sa ating Mother Church. So yun ay October 29. So doon tayo magpo-focus kasi andun yung ating commitment. Okay, so sabihin ko na lang kay Pastor Marlon yun na pasensya na dahil meron tayong praise God, hallelujah. So mag-ano ulit tayo ng ano natin doon, mag-ano ulit tayo ng bang. So dahil may kalahati na yata ang bayan dahil ng pangunahan na ng spaghetti sa ng cake. Joke lang yan. Nagkikinig siya. Okay, so ano na lang natin yun ang ating so lumuluwag na ulit at ipanalangin natin sa Panginoon na mag-tuloy-tuloy na
magtuloy-tuloy na. So, marami na naman na nabakunahan. Kaya, so, pwede na siguro yun na, ah, ah, ano? Hindi na. Babike na. So, yung magbabike na lang na, yung mayroong bike, ay magbike. So, ang makakapunta na lang doon, tayo na lang, kami, ayun, pero kung ano pa rin, kung can-afford ninyo, kaya na mag-commute ng kuwan, ay pwede tayo hindi tayo pwede kumuha nung kahit yung van natin ginagamit na kasi magdudubli-dubli tayo ng biglaan kasi yung kay Pastor, yung sa ating Mother Church. Hindi natin pwede ignorin yun kasi yun ay commitment natin sa ating Mother Church. Yung blessing ng Panginoon ay andun yun. Ay, natin, lakas-lakas natin ang hamon na tumalo kayo sa church. Pero hindi tayo makadalo doon sa ating Mother Church. Ganun kasi yun, yun lang kasi yun. So, kaya ang commitment natin ay sa Baclaran dahil sila yung ating Mother Church. Yun na. Yung maunawaan yun, kung hindi nyo ewan ko kung napakinggan nyo yung pangangaral kaninang umaga, kung bakit tayo ay lagi nakatingin na sa Baclaran dahil meron tayong relasyon doon. Di ba, Lorenzo? Kaya doon tayo lagi nakatingin. Andun yung commitment natin kasi meron tayo doon relasyon. Sa mga pamilya, nauunawaan nyo yan. Kapag meron kayong pamilya, ay andun yung inyong commitment. Amen. Kaya sama nyo rin sa prayer, family ni Phil San Pedro, kasi positive sila sa pero ang papa mo nalabas na, recover na, so ay diretso na yun. Ayun dalawang matanda, wala pang quarantine pa. Okay, panalangin din natin sa Panginoon. Hindi lang yung kaligtasan nila, kundi sila pati ay makakilala sa Panginoon. Okay, so tuloy tayo manalangin sa Panginoon Diyos. Yung ating anniversary ay kasama natin dito si Pastor Rico Herrera. Siya yung tagapagsalita natin ng linggo ng gabi, ng Sabado ng gabi, linggo ng umaga. So, itinuloy natin sila doon sa anong pangalan nun? Pinagjajahin ng ninyo. Leblanc. Leblanc. Doon sa Liblang. So, 24 oras lang doon, kasama na yung pagkain nila. Ano yung maghapon na yung pagkain nila kasama? Yung pagkain nila doon? Snack. Yung almusalan. So, tayo mag-ano noon sa kuwan. Okay. So, yun. Kung bakit natin ginagawa yun, dahil una sa lahat, ay tinuturing natin yun ang ating Ama sa pananampalataya. Yun ang ating, hindi natin nakikita ang Panginoon. Amen? Pero magagawa natin yun sa Panginoon dahil sa Kanyang mga lingkod. Kung ano yung ginagawa natin sa Kanyang mga lingkod, ay yun ang ino-honor ng ating Panginoon Diyos. So yun ang dahilan kung bakit mayroon tayong doon, hindi nyo ako maunawaan ng gusto, pero kung kayo ay mapupunta sa ministry, ay mauunawaan ninyo yun. Kaya nga malimit kung binabanggit, wala nakakaunawa sa pulis, kundi pulis. Pag kayo napunta sa ministry, mauunawaan ninyo yun. Amen. Makikita nyo yung kung paano kayo nagmahal ng inyong pastor, ay mararanasan nyo rin kayo ay mahalin ng mga tao o pasalamatan ng mga tao. So, yun lang. Meron bang magbabalik ng kapulihan sa Panginoon? Meron bang magte-testimony? So, kung wala, ay
So kung wala ay dire-diretso na tayo. Tayo ay lihi ko muli ng pananalapi dahil ay regular na service natin. So, ilikom tayo ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon. Ito yung ginagamit natin, amen, para sa gawain ng Panginoon. Remind ko nga pala, nabanggit ko nga pala dito na mag-pledge tayo doon sa kung ano yung kaya ninyo doon sa church. Kasi yung college namin yun, maraming pagbabago. Yung iba nga, hindi ko pa na, dahil meron sumusuporta sa gawain ng Diyos. Naglalagay pa tayo ng spotlight niya papunta rito. Hindi ko pa lang ikakabit dahil mahina ang katawan natin. Amen. Marami kang pagbabago na ano dito. Dito maglalagay tayo ng isang entry pan dito. Baka yun na, nilalagay ko rito. O kaya dito para meron naka-permit dito na ano, nakakayado sa ating panangoping. So, yun ang ilang ating ginagawa. So, lumapit sa akin yung anak kong bunso. Kaya tanong niya sa akin, ano daw ba, magkano daw ba ang isang 3 microphone? Magkano daw yung isang microphone? Sabi ko, bibili ka ng microphone, maluan mo na daw 1.5. Kasi kung bibili ka ng 300 lang, iingaw-ingaw yun na kailangan ng kaunti para magkaroon ng sounds. Pag medyo nawawala ng kaunti, babalik. Yun ang ibig ko sabihin para medyo maayos-ayos. Nagulat yung ano. Pero ako'y nagpapasalamat dahil naisipan nila yun. Ligaluhan ang gawain ng Diyos. Hindi na rin doon sa ano, kung meron kayong nais, papaalala ko sa inyo kung bakit ito ginagawa. Tulad ng sinabi ko nga, amen, sa Diyos natin ito ginagawa. Amen. Yung ako'y naranasan din ng inyong lingkod. One time, pumunta ako ng Malbar, Batangas. Ina-appreciate nila ako doon. Talagang nakakatuwa kasi yun po ang aking karoon na pasok ng ministry, Malbar, Batangas. So, ganun. Yung makita mo lang yung appreciation, yung pagpapahalaga, pagpapasalamat ng mga tao na sila'y nakakilala dahil sa puso mo o sa iyong pananaw na abutin ang lugar na yaon ay isang napakalaking bagay noon. Amen. So yun ang isang dahilan kung bakit natin yung ginagawa. Okay, at tayo hindi ko nga ng pananalapi sa oras na ito. Ginagamit natin ito dito. At yan, pati nga pala yan, ang pangit niya. Pagtala natin yan, sa susunod na hindi nyo na makikita yan. Tatanggalin natin yan, kaya lang din natin magawa. Dahil ang inyong likod pa rin ang gumagawa yan. Kaya nga sabi ko, pag kayo'y pumasok sa ministry, kailangan meron kayong pa one-fourth na kaalaman. Dahil kayo nasa pioneering, inyo lahat yan. Dahil kung may pera naman kayo, edi okay lang. Pagawa mo sa ano, meron kang ano. Pero pag wala, ikaw talaga ang gagawa lahat yan. Okay, so, ikong tayo ng pananalapi dahil yun ang ginagamit natin para sa maintenance ng church at ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Okay, tatawagan ko na si Brother Phil para tayo panganahan sa gawain nito. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, salamat sa biyaya mong ipinagkakaloob mo sa amin, O God. Pagpalain mo ang iyong mga anak, i-bless mo ang kanilang buhay, ang income nila, O God, ang source ng kanilang income ay iyo kong i-bless at pagpalain at paghibalaan mo ang buhay nila, dakilang Diyos. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, awitan natin ang Panginoon. The time to be happy is now.
It's time to be happy now. Place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to have a little heaven down here. It's time to be happy is now. Place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to have a little heaven down here. Yes, amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Ako po'y mangungusap sa isa sa napakasimple na salita ng Panginoon. Ang aking pong paksa ay 4 o 5 letra lang. Pero yung 5 letra na yun ay napakahalaga sa gawain o sa ating Panginoon. Pero sa maraming mga Kristiyano, marami sa kanila hindi nakakaunawa. Amen. Hindi nakakaunawa. Kaya nga mahalaga na tayo ay dumadalo sa salita ng Panginoon Diyos. Amen. Katulad ng yun naman, pinangaral ko, bakit ka nakatingin sa langit? Bakit kayo nakatayong nakatingin sa langit? Kasi yun ang dahilan kung bakit tayo ay lagi nasa gawain ng ating Panginoon dahil nakatingin tayo sa langit. At ang dahilan kung bakit tayo din nakatingin lagi sa langit dahil may relasyon tayo doon sa nasa langit. So ngayon, pangungusap ako sa isang simple payak na pangungusap, 5 letra. Pero itong 5 letra na ito, binanggit ng 1,423 times sa Bible. Napakahalaga nito. Pero marami mga Kristiyano kung bakit nahuhulog at nawawala sa paglilingkod sa Panginoon ay dahilan sa hindi nila pinahalagahan ang salita na ito. Ang salita ng aking ipangungusap, pinasaan ko ito sa baksaing huwag. 5 letra. Huwag ang salitang napakahalaga sa Diyos. Ewan ko kung pinapahalagahan natin. Huwag. 1,423 times na binanggit sa Bible, lalo na sa Old Testament. Ang salitang unang binanggit ng Diyos sa halamanan ng Eden ay huwag. Amen po ba? Huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kung bakit yun ang unang lumabas sa bibig ng Panginoon sapagkat napakahalaga niya sa Panginoon. Gaano mo naunawaan ang kahalagahan ng salitang ito? Maraming nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Nagiging magulo ang buhay dahil hindi nila alam yung salitang yan. At bihirang mapansin dahil di 5 letra. Ulitin ko lalo na sa Old Testament. Maraming beses. 1,423 times na binanggit sa Bible. Kasama na yung huwag kang papatay. Diba? Thou shalt not or do not kill. Huwag kang mag-iimbot, huwag kang magnanakaw, at huwag mong kalilimutan ang araw ng pagtitipon. Salita yun. Lahat nagsisimula sa simpleng salita, 5 letra, huwag. Pero ang tanong doon, naiintindihan ba natin? Kung pinahalagahan ito ng Panginoon, 5 letra, ay pinahalagahan ng Panginoon, dapat naunawaan mo rin ito at pahalagahan mo. Dahil kung paano mo ito tinatrato, doon nakadepende ang blessing ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo ito nauunawaan, hindi masalimuot ang buhay mo. Sa Bible, gumawa ang Diyos na mga himala, na mga hindi pangkaraniwang bagay dahil
hindi nila pinapahalagahan itong salita na ito na huwag. Kaya sila'y gumawa ng hindi pangkaraniwan ng mga supernatural na kung bibigyan mo ng pansin, parang, pwede pala yun. Kung bakit, na ultimo ang Diyos sa langit ay nagsalita sa tao nang wala sa oras dahil hindi naiintindihan ng mga tao yung salitang huwag. Napakalimang letra lang ito, pag hindi pa naman natin ito naintindihan. Basahin natin yung aklat ng John chapter 2 verse 1 to 4. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. John chapter 2 verse 1 to 4. Yan po ang ating teksto. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Dakilang tapat na Diyos, hinihingi ko po, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong salita sa oras nito, God. I-bless mo po, Panginoon, at ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. O God, itong aking dalangin, dakilang Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hindi ho masyadong nakita yung salitang huwag. Babasahin ko sa mababaw na salin. Sa version ng Catholic version. And ito po ang nakalagay. Kaya pag kayo kailangan marami kayong salin ng Bible. Para unawa ninyo makita nyo kung ano yung ibig sabihin talaga. Pagkalipas ng 2 araw, bakit 2 araw dito? Dito sa kabilang tatlo. Bawas na agad isang araw. Okay, huwag na natin pansinin nyo. Pagkalipas, Catholic version kasi yan eh. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din naman sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanyang anak na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag. Doon lumabas, di ba? Huwag po ninyo akong pangunahan. Ang galang. Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Nabalik tayo sa atin. Nakalagay dito sa atin at ng ikatlong araw. Ginawa sa araw. Ito kasi ang original na Bible na malapit sa Greek version. Dahil ang original Bible ay Greek, galing sa salin Grego at Hebreo. Kasi ang Panginoon, ang wikang ginagamit niya nung kapanahunan nila ay Grego at Hebreo. Minsan gumagamit siya ng Aramaic. Yung salita niyang lama sa Bactani. Yun, Aramaic words. Sabi dito, ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus at inanyayahan din naman si Jesus ang kanyang alagad sa kasalan at nang magkulang ng alak ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Ito yung pinaka-controversial. Sa verse 4 at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Doon sa kanilang salin, nilagyan niya ng kalang, di ba? Babae, anong pakialam ko sa iyo, ang aking oras hindi pa dumarating. Pero ang ibig sabihin mo, babae, huwag mo akong pangunahan. Yun ang mensahe doon. Kaya yun ang ginawa nating teksto, huwag mo akong pangunahan. Yun ang ibig sabihin nun. Katulad na sinabi ko nga, alam ng Panginoon na darating ang panahon, lalo na sa parte ng malalim silangan, ang tao'y magiging deboto.
kay Mama Mary kaysa sa kanya. Mas sasambahin ng tao ay ang nilikha kaysa sa lumikha. Si Maria po ay nilikha lamang ni Jesus. Oh, yes. John chapter 1 verse 1, ang pasimula ay naroon na ang Berbo at ang Berbo ay sumula sa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Pagdating sa 14, at nagkatawan tao ang Berbo. Isinilang ni Maria. Sa John chapter 1 verse 3, kung wala ang Berbo, walang sinumang o walang anumang bagay ang malilikha. So si Kristo ang lumikha kay Maria. Yan. Nagkatawang tao siya. Pero pinalalabas dito, kaya pinapakita rito ng Panginoon na parang ipinapakita ng Panginoon dito, ang authority ay hindi nawawala sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun. So, ang ipinapakita dito, ang pinakabuod talaga dito, huwag mong pangunahan ang Diyos. Mahalaga yun sa Panginoon. Minsan tayo gumagawa tayo minsan ng mga plano natin sa buhay natin na hindi natin sinasangguni sa Panginoon. Mas marunong pa tayo, mas alam pa natin minsan ang mga bagay-bagay kaysa sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon, huwag mo akong pakialaman, ang aking oras ay hindi pa dumarating. So yun ang ibig sabihin nun, ayaw ng Panginoon na mga mindset sa isipan ng maraming tao ang authority na kay Maria. Yan ang ayaw ng Panginoon. Dahil ang langit po nilikha na walang babae. Walang babae sa langit. Catholic lang ang naglalagay ng babae sa langit, mayroon daw reyna ang langit. At si Mama Mary na nga daw yun. Wala kang mababasa sa Bible. Wala kang mababasa sa Bible. Yung malimutan yung sinabi ni Casey nung sinaandun sa Fatima, nag-aabang siya ng may nagsasalita. Pinagtalunan nila may reyna ang langit. May reyna ang langit. Pero sa Bible, wala kang makikita na pinanggit na babae. Ultimo, pag nagsasalaysay ang mga gumawa ng salita ng Diyos, ang mga sulat ng salita ng Diyos, sina Moises, sina Abraham, o sina Jeremias, kapag sila nagsasalaysay ng lahi, ang binabangkit nila ay puro lalaki. Walang babae. Napansin niyo ba yun? Kasi minsan hindi nyo binabasa eh. Kinakanto kayo eh. Kasi nakalagay, naging anak ni Amo, si Tuba, at naging anak niya si Matusalim, at naging anak niya, at inanak niya, at inanak, at inanak, at inanak. Kaya minsan, ano ba yun? Nakakaano naman. Pero ang mapapansin mo doon, walang sinabing at inanak ni Aida si ganito, at umanak si Esther ng ganito. Wala sinabing ganito. Ang binabanggit pangalan ng puro lalaki. Kaya mahirap lalong paniwalaan na mayroong reyna sa langit. Wala pong reyna sa langit. Yan ang ibig ipakita rito ng ating Panginoon. At isa pang ang pinaka-main purpose niya dito, ipinapakita niya dito, hindi dapat pangunahan ng Panginoon. Amen? Dapat sinasangguni natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan ito. Kasi katulad ng sinabi ko nga, itong yung salitang buwag sa Bible, 1,423 times na binanggit niya. Ang kukunin lang natin doon, 3 lang. Kasi pag kukunin natin lahat yun, baka andito na si Pastor Rico, hindi pa tayo tapos. Dahil 1,000 eh. Hindi pa tayo tapos. 3 lang yung kukunin natin. At yun ang isang nakikita ko, isa pa sa pangunahin na pinakamahalaga. Dahil doon sa 3 yun, nakikita mo yung himala ng Panginoon na maging ang amay na isangkot. Amen. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos.
kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, yun ang dapat na mangyayari. Hindi tayo pwedeng mangunas at wala tayong karapatan, amen, na magsalita o magsabi sa Panginoon. Diyan natin makikita yan. Alam mo bakit siya nagsalita ng gano'n? Yung binanggit na nga niya, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang ibig sabihin talaga doon ng Panginoon, na hindi siya pwedeng paghimasukan, pangunahan. Kasi may timetable siya. Di ba yung nasabi ron? Ang aking oras ay hindi niya sinisira yun. Eh doon mo palang isang panibagong paksain na naman yun. Pag wala sa timetable mo, tayuan mo. Umalis ka dyan. Wala sa timetable mo yun eh. Kasi pag ginawa mo yun, masisira yung timetable mo. Alam mo ba yung ibig sabihin ng timetable? Meron kang, pag ang gumagawa kasi mo, mga disiplinado, pagdating ng alas 7 ng umaga, tatayo ako, mag-uwi hilamos, pupunta ako ng church, pagdating ng mag-pray ako, 7 to 8, 8 to 9, balik ako doon sa bahay, magkakayas ako ng kawayan hanggang 9, hanggang alas 12, tapos kakain ako ng alas 12. Gano'n lang ibig sabihin nun. Ay pag may isiningit ka nun, ano ibig ko sabihin? Pag may isiningit ka nun, sira yung timetable mo. Kaya mararambol ka. Kaya walang tao talaga maliligtas na hindi marunong magdisiplina ng katawan. Pag isiningit ko, boy, binapuso. Kakain ka na ng oras doon, ay wala sa timetable mo, patay ka na. Ano ibig ko sabihin? Kaya pati paglalagay mo ng deodorant sa kilikili mo, hindi mo na nagawa. Kasi nga, nakapagsingit ka ng masisira yung mo, yung management mo. Yun ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon, huwag mo kong pakialaman. Huwag mo kong pangunahan. Yun ay binanggit din ng ating Panginoon, pero mo ang Diyos nagsalita mula sa langit. Dahil si Simon Pedro ay gustong manguna. Nang minsan na si Jesus ay umakyat ng bundok, nakita niyang larawan ng Panginoon at ang liwanag na napakaliwanag, at nakita niyang kausap ng Panginoon si Moises at si Elias, at ginawa ni Pedro ay nangusap siya at sinabihan niya ang Panginoon habang siguro nananalangin ng Panginoon, inabala. Naroon gano'n siguro, Panginoon, mas maganda siguro ay maglagay tayo dito ng tatlong tabernakulo o tatlong dampa o kubo. Tatawagin natin sila Atong at magkagawa tayo dito. Isa ay dito kay Moises, ang isa ay dito kay Elias, at ang isa ay para sa iyo. Sabi dito, Matthew chapter 17 verse 5, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumiling sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ibig sabihin nun, huwag niyo siyang pangunahan. Kung gusto niyo yung kalooban nila mangyayari, masusunod. Yun ang makikita natin dito. Hindi po pwede. Kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So, tatanungin ninyo, ano ba yun? Ilang beses ko nang binabanggit dito, hindi yata ninyo mamimorya. Masyado siguro mahaba. Ang malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos, baliktarin mo ang kalooban mo. 120%. Hindi papalya. Baliktarin mo ang kalooban mo, yun ang kalooban ng Diyos. Dadalo ba ako ng linggo ng umaga? Sabi nung mo, hindi, pagod ka eh. Hindi ko ka nagtrabaho eh. Yun ang kalooban ng Diyos. Dumalo. Babaliktarin mo, ikukontrahin mo eh. Dadalo ba ako ngayon o magtitinda ako? Dadalo pa ako ngayon.
Ang haba ba, hindi ba mamemorya? Simple lang. Aalamin mo, ano ba ng Diyos ang dumalo ako ngayon? Pakiramdaman mo sa sarili mo. Sabihin ng pita na lang. Sakit ng aking balakang. Sarap mahiga akin. Balintarin mo, yun ang kalooban ng Diyos. Ngayon sabi ng Panginoon, huwag mo akong pangunahan. Simpleng salita, pero hindi mo mapahalagahan. Yun ang dahilan kung bakit hindi mo makuha minsan ang blessing ng Diyos. Simpleng salita, hindi magawa. Limang letra. Amen? Huwag na natin pakabain. Pangalawa, yung sinabi ng ating Panginoon, huwag kang di mapanampalatayahin. Huwag kang di mapanampalatayahin. Yun ay, yung sinalita dyan nakuha ay 1,423. Tatatlo lang yung bibigyan natin ng pansin. Meron pang 1,420. Sa susunod pa siguro na pag hindi pa kukunin ng Panginoon sa anak mo nag-discuss yun. Huwag kang di mapanampalatayahin. Alam nyo kung bakit binanggit ko ito dito, kung bakit ko sinabi ito, ito ang isa pang problema ng napakaraming Kristiyano, kawalan ng pananampalataya. Amen. Kawalan ng pananampalataya. At yung kawalan ng pananampalataya, amen, tandaan natin, masakit yun sa Panginoon. Masakit sa Panginoon yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang hindi mapanampalatayahin. Nasabi ko nga yung 1,423. Amen. Ito yung tatlo na makikita mo kasama yung emosyon ng Panginoon. Ito sa kanyang ina, anong balanggit niya? Babae, huwag mo akong pangunahan. Ibig sabihin parang, yung salita kasi parang niragda mo, may pagkainis na di ba? Babae, huwag kang masyadong mapapil. Yung ba parang ibig sabihin nun, huwag mo akong pangunahan. Alam ko ang aking ginagawa. Di ba parang, di ba yung palalawakin mo kasi yung parang yung lumalabas. Kasama yung emosyon. Amen. So yun ang dahilan kung bakit ang tao masalimuot ang buhay. Ano yung unang sinabi niya sa halaman ng itin, huwag kayong atawin, ay kumain ng tao. Kasi nga apat na letra, sinira na sa kanas. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama? Kaya mag-ingat kayo sa mga kinakausap niyo. Dahil sa loob lang ng 3 minuto, pwede mabago ang takbo ng iyong puso at isipan. Hindi pangangaral ako ng gano'n. Hindi na matanda yung paksa ko. 3 minutes, 3 minutong pakikipag-usap sa demonyo. Mababago ang iyong kaisipan. Makausap kami bandangan ay bago yung isipan. Kaya huwag kang basta-basta yung kasama niyo, huwag kang hindi sa lamuha sa hindi mananampalataya. Kasama sa sarili ko yun. Okay, doon tayo, huwag kang di mananampalatayahin. Sa John chapter 20 verse 27, dami ko yung sabi ng salita ng Panginoon. Na magkagayo, sinabi niya kay Tomas, idaitin mo ito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Idaitin mo ito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Yung pangatlo, pangalawang sinabi na huwag kang hindi mapanampalatayahin. Ang ating bibigyan ng pansin. Si Jesus kasi nung siya muling mabuhay, nagpakita siya sa mga alagad. Si Tomas wala doon.
Hindi ko alam kung nagsaitan yata o kung ano yung ginawa. Eh sinabi ng mga alagad, hindi naniwala. Malibang makita ko ang butas ng pako sa kanyang kamay, ang dinaanan ng sibat sa kanyang tagilira, maliban lang maipasok kong kamay ko sa tagilira na dinaanan ng sibat sa kanyang katawan, hindi ako maniniwala. Kaya ang Panginoon all knowing. Wala si Jesus doon, pero alam ni Jesus kung ano yung sinabi ni Tomas. Kaya pagdating doon, ano yung sinabi ng Panginoon? Halika, Tomas. Psst! Ito, nakita mo yan? Sige, pasok mo. Ito. Pasok mo dyan. May kasamang emotion mo. Alam mo ano yung ibig sabihin, no? Pag ang sugat mo, sinasagi mo, makiro, masakit. Pero ibig sabihin mo, mas masakit pa dyan ang ginagawa mo sa akin. Sige, kalkalin mo yung butas ng dinaanan na sibat sa aking kalibira. Okay lang yan, dahil mas masakit naman ang ginagawa mo eh. Ang tigas ng ulo mo, hindi ka marunong, hindi ka sumampalataya. Yun ang ibig sabihin mo. Ako ba ang ibig sabihin? Eh sinabi niya, huwag kang hindi mapanampalatayahin. Mabigat yun. Mabigat yun. Yun yung sinabi ng ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos, tinalaban si Tomas. Hindi na niya sinuot. Kaya lang napiso. Panginoon ko, Diyos ko. Yun ang sinabi. Sabi kasi na yung sinapisod daw eh. Sinabi na Panginoon ko at Diyos ko. Yung makikita natin dito. Bigyan din natin ng pansin yung Lucas sa chapter 1 verse 18. Ito yung kasaysayan si Gabriel na isang anghel ay nakipag-usap. Ilong mo? Pati anghel. Amen? Nakipag-usap kay Zacarias. Si Zacarias noon, siya yung tatay ni Juan Bautista. Siya ang punong pari sa kanilang panahon noon. Siya yung pinakampapa sa panahon na yun, si Zacarias. At si Zacarias, pinalad niya ang pumasok lagi doon sa tabernakulo para yung tabernakulo kasi may, may division yun. Yung ganyang kortina na. Yung tinatawag na dakong banal, andito yung mga tao, kaya yung tinatawag na dakong kapanal banal. Dakong kapanal banal na nasa likod ng kortina. Isa lang ang pwedeng pumasok doon ang punong pari. Isa ka rin kasi yun. Dala niya yung handog. Yun ay, sabi nga ni Pastor Emilio, may sila may tali dito sa akin. May balancing sila dito, yung balancing. Kasi pag nagtatagal doon, hinihila yun ng mga pari dito sa labas. Kasi pag hindi lumalabas, wala na nakakalansing, ibig sabihin, patay na pinatay ng Diyos. Ganun, totoo, ganun ka-critical ang nila ng panahon na yan. Kasi banal yun eh, presence ng Diyos yun. Kaya, pumasok siya doon. Ang sabi roon, nagpakita sa kanya ang anghel, basahin natin. Ito pa sa chapter 1, verse 18 to 20. At sinabi ni Zacarias, verse ano muna, sa Lucas sa chapter 1 verse 18 verse hanggang 20. Lucas sa chapter 1 verse 18 to 20. At sinabi ni Zacarias sa anghel, sa ano malalaman ko ito sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawi may pakaw ng maraming taon. At pagsagot ng anghel sa kanya, ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo, magdala sa iyo nitong mabuting balita. Narito, mapipipi ka.
at hindi ka makakakanusap hanggang sa araw na mangyari ang bagay na ito, sapagkat hindi ka sumasampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahon. Kaya kung mapapansin mo dito, ang orasan nga naman ng Panginoon o yung ano ng Panginoon ay panahon. Yun yung sinabi ni JR, hindi yung date. Kaya hindi yung date kasi sa ating pagkain ang ginagamit natin date on September 14. May magbibigay sa iyo ng regalo dahil tayo pinagpala ko. Diba? Sa gano'n, pero sa Panginoon, hindi gano'n. Hindi yung panahon, yung pangyayari, yung events na nasabi dito. Kaya ang sabi doon, si Zacarias ay lumabas na hindi nakapagsasalita kasi hindi siya sumampalataya. Lumabas siya doon na hindi siya makapagsalita. Nakalag yung kanyang bibig, nagsalita siya nung isilang si Juan Bautista. Doon lang siya nakapagsalita ng siya sumampalataya. Alam mo kung bibigyan natin ng mapansin dito, meron itong mensahe. Minsan may mga tao, may lalo na sa mga magulang, minsan hindi makapagsalita sa kanyang sambahayan dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Nakikita niyang mali ang ginagawa ng mga anak niya, hindi na siya makapagsalita. Dahil hindi niya maipakita yung pananampalataya. Nawawalan siya ng boses. Kaya minsan kalimitan na nagkakaroon ng boses ay yung mga babae. O kaya yung kapatid. Pero yung padre di pamilya, hindi makapagsalita. Anong dahilan? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yan, pag nagsusumbong kayo, tingnan mo itong anak mo, pero kaya mo siya, mayroon na siyang sarili pa siya. Yan lang ang sinasabi. Kasi hindi siya makapagsalita, ba't ka ba naninigarilyo? Kasi maninigarilyo siya. Kapag yun yung sabihin. Kaya, dahil sa kawalan ng pananampalataya niya, hindi siya makapagsalita. Pero kung sumampalataya siya, mataas ang tiwala niya, makapagsasalita siya. Kung mo bang masama yung ginagawa mo? Dahil sumampalataya ka, yung kawalan ng pananampalataya nakakapagpakiti. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang hindi mapanampalatayahin. Nakakapagpakiti yan. Makakalagdag yung dila mo pag ikay sumampalataya. Sabi sila, hindi nila magawa ang tumayo ng mangaral, magsalita ng Diyos. Pero si Elda, nung sumampalataya siya, hindi mapigilan, nagsisigaw doon sa COVID. Pinakot mo ng Diyos! Pag naalala ko yung pasunod nito, sabi ko, ang tama nito. Nakalang! Pero sa totoo noon, hindi nila magawa yun, kaya hindi nila magawa yun. Napakaraming fellowship, hindi magawa ang mga bagay na yan. Hindi sila makapagpatutuog. So yun ang dapat natin maunawaan. At ang pangulit, hindi ako magtatapos, huwag kang susuway. May nabasa ako sa social media, nakalagay. Nagustuhan ko rin. Ang pinakamatindi daw na kalaban ng Diyos at sumisira ng plano ng Diyos ay hindi si Satanas. Natawag yung passion ko. Kasi common kasi sa isipan natin, ang number one kalaban ng Diyos, si Satanas. Pero sabi doon, ang number one kalaban ng Diyos ay hindi si Satanas. Yung natawag yung pasyon ko. Alam mo na alagay doon. Ang number one kalaban ng Diyos at sumisira ng plano ng Diyos ay hindi daw si Satanas. Yung nakalagay doon, disobedience. Sabi ko, oo nga naman, pagiging masuway.
hindi pinapahalagahan yung salitang huwag. Disobedience. Tahimik si Satanas, wala akong alam. Nakaupo lang doon sa tabi. Sino ang sumisira? Pangunahing kalaban, yung pagsuway ng tao. Kaya hindi maganap-ganap ng Diyos yung mga plano niya sa buhay. Alam mo ba, iba yung plano ng Diyos? Malaki ang pagkakaiba ng plano ng Diyos sa kalooban ng Diyos. Sino ang akala mo? Iba yung kalooban ng Diyos at sa plano ng Diyos. Kasi pag sinabi mong kalooban ng Diyos, nanggaling yun sa puso na. Yun ang gusto niya talagang mangyari. God's will na. Yun ang gusto niyang mangyari. Pero pag sinabing plano ng Diyos, may permiso ng Diyos na maganap kasi meron siyang gustong matutunan ka. Pinahihintulutan niya kasi nga may plano siya sa buhay mo. Kaya malaki ang pagkakaiba ng plano ng Diyos sa God's will. Pag kasi sinabing God's will, legit na kalooban ng Diyos yun ang gusto niyang mangyari. Pero pag sinabi ng Panginoon, katulad nun, si Kristo nabayubay sa ibabaw ng krus, hindi yung God's will. Plano ng Diyos yun. Dahil masakit sa Diyos yun eh. Pag kasi God's will, masaya ang Diyos dahil yun ang kalooban niya. Pero pinahintulutan niya yun na si Jesus ay mapako sa krus kasi yun ang kanyang plano para ang tao ay maligtas. Kaya malaki ang pagkakaiba ng plano ng Diyos kaysa God's will. Minsan pinahintulutan niya yun dahil nga plano ng Diyos para maligtas ka. Kahit labag sa kanyang kalooban. Diba? Dahil labag sa kalooban ni Jesus na Diyos, nagkasakit si Bo. Nangyari. Kasi may plano ang Diyos kay Bo. Yan pala yung pagkakaiba no? Pero huwag natin kalimutan, pangatlo yung salitang huwag kang susuway. Ang pagsuway, ang pagiging disobedience, ang number one, pinaka-number one na sumisira ng plano ng Diyos o ng God's will. Yung salitang pagsuway. Yung huwag. Yung salitang huwag, hindi natin pinahalagaan. Sinusuway natin. Simple, 5 letra, pero hindi natin pinapahalagaan. Pero mahalaga yan sa Diyos. Yan ang unang salitang binanggit ng Panginoon. Pwede natin dito mabigyan ng pansin dito dahil doon mo makikita nga. Kaya nga sabi ko, ito lang tatlo na ito ang nakita kung gumawa ang Diyos ng hindi pangkaraniwan. Una, yung salitang huwag mong tadyakan ng asno. Ano man yun? Ito'y nangungusap sa salitang kinakalaban ni Balaam ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong susumpain ng Israel dahil ang Israel ay aking bayan. Pero itong si Haring Balak, may masamang balak sa bansang Israel. Dahil nakita niya ang Israel, napakalawak, ang napakadami na andun sa kanyang lupain dahil dumadaan ang Israelita. Kaya sabi ni Haring Balak, magiging kalaban ito sa araw ng aking kaharian. Kaya sabi niya, pumunta siya kay Propeta Balaam para sumpain yung bansa na yaon. Pero bago mangyari o bago dumating ang suko ni Haring Balak kay Balaam, nagsalita na ang Panginoon kay Propeta Balaam na sinabi niya, huwag mong susumpain ang aking bayan. Hindi nga nakuha yung salitang walang engkanto sa angkan ni Israel. Kaya kung ikaw ay tunay na lahi ni Israel, hindi ka naniniwala sa suog-suog, engkanto, balis-balis, lawi-lawi. Ayan. Balis na yan, kasi niya. Walang engkanto, yun ang ibig sabi ng Panginoon. Walang engkanto sa angkan ni Israel. Diba sabi nito, dahil sa suhol, dahil
pera. Bibigyan kita ng maraming kayamanan. Sumpain mo lang ang angkan ni Israel. Ito na. Nakuha sa suho. Yan may mga propeta, kaya hindi kaya si Eli Soriano, tama rin minsan eh. Talaga meron naman talaga mga pastor minsan na bayaran eh. O, sakay siya sa kanyang asno. Ay kalooban ng Diyos yun. Hindi yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos yun. Hindi dapat sumpain. May nakita nung asno yung anghel ng Panginoon na doon sa daan na nakahugot yung tao. O dumating ka rito, tekpas ang liin mo. Nakita nung asno. Ginawa nung asno, umikot, bumalik. Sabi ni Balaam, dito! Dito! Ano umiikot yung nakatatlo? Nainis si Balaam, pinaghahampas, pinadyakan niya. Inutil ka! Pinalo ng pinalo, nahabang ng Panginoon. Pinagsalita ang asno. Masahin natin. Yung sabi rito, Numbers chapter 22, verse 28 to 32. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, anong ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaitlog? At sinabi ni Balaam sa asno, nakipag-usap naman, hindi, nakipag-usap naman, di nakahalata. Minsan yung mga tao wala sa kalooban ng Diyos, mga manhid eh. Sabi rito, at sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat pinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang taba. Patay ka sana sa akin. Sabi nito, pinatay gising kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako iyong asno na iyong sinasakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa ba ako kailanman ng ganito sa iyo? At kanya sinabi, hindi. Nung magkagayon, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na hawak ang kanyang bunot na taba at kanyang iniyukon ang kanyang ulo at patira pa. At sinabi sa kanya na anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno nitong mag-aatlo? Ako'y narito na pinakakalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. Ayan, kita natin. Ayan, huwag natin suwalin. Huwag kang sumuway sa God's will, sa kalooban ng ating Panginoon. Aba, mangilapot ka na pag nagsalita. Yung kawayan. Di ba okay kita? Hampasin kita. Pag nagsalita yung kawayan ko. Kasi nakagawa yun na ako kasi pinaka-focus na anong gilig. Trabaho na tayo. Kaya yung lagi ko nagagamit. Wala naman trabaho kasi si Eldan eh. Kung may trabaho yan, yun ang sasabihin ko. Wala naman trabaho yan. Okay. So, salita siya. Parang pinakaya sa niya. Mr. Boran. Abay, Corazon, dumadalo ka naman. Panitin pala sa iyo. Kakakayat mo. Siguro yan sa iyo. Rika, dalo tayo. Tayo doon sa inyo. Ayun, salita na yung kawayan niya. At doon sa huwag pagsuway, huwag kang sumuway, ito yung salitang huwag kang sumikat sa matulis. Isa lang halos ang ibig sabihin nun. Huwag mong kontrahin ang kalooban ng Diyos. Ikaw rin ang masasaktan. Yun yung sinabi ng Panginoon, si Pablo ang gumawa nun, binusig niya ang iglesia. Sa Acts chapter 26 verse 14, at nang mapasubsob sa lupa kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo sumikat sa mga matutulis. Yung kalooban ng Diyos, matulis yan. Ang sinipa mo yan. Wala kasi taong sumisipa sa matulis. Kasi pag sumipa ka doon sa matulis,
ikaw ang masasaktan. Tutusok sa paa. Yan ibig sabihin lang nun, huwag mong salungatin. Yan ang ibig sabihin nun, huwag mong salungatin. Huwag mong susurahin ang utos. Yan. Ulitin ko, 5 letra, pero nagawa ba natin pahalagahan? 5 letra yan, huwag. Kung bakit narami masalimuot ang buhay ng tao, kung bakit meron nang nawala dito sa church, simple lang ang dahilan. Hindi po tayo nagtitiwala katulad ng iglesia. Titiwala ka nila pag mahina ang kapit mo. Nagtitiwala sa kanila. Sa atin dito, hindi tayo nagtitiwala. Ikaw mismo ang aalis. Kapag hindi mo na ang iyong salita, hindi mo na pahalagahan yung 5 letra. Huwag. Huwag ka muna magduwa na hindi pa dararapat. Di ba? Sige, salita natin. Huwag. Huwag kang makisalamuha sa di mananampalataya. Hindi na sinasabi ni Duterte. Huwag aalisan ng social distancing. Huwag lalabas ng bahay. Kasi andun yun andun ang biyaya ng Panginoon. At yun ay dapat mahalaga sa atin at naunawaan natin. Okay, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na nangusap ako sa isang simple kaya na pangungusap, huwag ang salitang napakahalaga sa Diyos. Kaya dapat maging mahalaga rin ito sa atin. Apat itrato natin ito at ating pahalagahan at bigyan natin ng importansya ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. 1,423 times na inulit sa Bible ang salitang huwag. Ngayon lahat ay tumayo. Isang pa, nakita natin ang Panginoon Diyos. Itong panahon, nakita natin ang Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Sa buhay ko ay mangyayari. Ako'y maglingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon.
awitin ito, lahat naman tayo dito tumanggap na sa Panginoon. 5 letra. Unang salitang binanggit ng Panginoon sa halamanan ng Eden. Huwag. Napahalagahan ba natin dito? Paano natin pinahalagahan ng 4 na letra na yun ang pinag-usap ng Panginoon? Huwag. 1,423 times na binanggit sa Bible. Pagpapakita na napakahalaga, ito ang kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi natin ito napapahalagahan, sa kanya. Mabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako maging masunod sa iyong salita. In the name of Jesus, hallelujah. Amen. Yes, O God, pagpalain mo po sila, God. Mangusap ka sa kanilang buhay. Yes, sa'yo lagi, salita mo, mananatili sa buhay ko ay mananatili. Ako'y maglilingkod sa'yo.
Salamat po Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa mo kay Yes, Lord God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah, Lord God, in Jesus' name, yes, Lord God, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord God, hallelujah. Praise God, amen. Huwag limang letra. Alam mo naman kung bakit o paano nangungusap ang Panginoon. Ang Diyos hindi lang dito nangungusap sa pulpito. Maging sa iyong damdamin, nangungusap ang Panginoon. Kung sensitibo ka lang, makikita mo yung nangungusap ang Panginoon. Una, huwag mo siyang pangunahan. Mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos at huwag kang hindi mapanampalatayahin. Amen. At huwag kang susuway. Yan yung tatlo na ang Diyos. Tatlong salita na yan na huwag na ang Diyos ay gumawa ng hindi pangkaraniwan. Amen. Ang asno ipinagsalita niya. Si Jesus nagsalita mula sa langit kay Pablo, huwag kang sumikat sa matulis na bagay. Yun yung tatlo na yun. God bless you sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kita tayo sa prayer natin. Prayer devotion natin. Go sa 7. At sa ating midweek service. At i-prepare natin ang ating sarili sa darating na Saturday. Sa ating panahon. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain ang